Mayong gabi na usab kanatong tanan mga binati nga mga kaigsunan, sa tanan-tanan nga atong mga igsuon sa pagtuo sa mga kahigalaan nga padayon nga subaybay nining atong programa. Mayong gabi kaninyong tanan o happy New Moon's Day. No? Kung ang kalibutan mga kaigsunan naga-greet og Happy Father's Day, sa Bible igsuon karon mo ang gitawag og Happy New Moon's Day. So nining takna sa kagabihon ato na usab itunol ang pagpasalamat sa atong labawng makagagahom nga wala na usab niya ihikaw kanato kining laing gabi aron kita sa gihapon magapadayon sa mga bulawanong mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga mao ang matuod nga pagkaon sa atong espirituhanong lawas. Busa mga igsoon, dapiton kamo namo sa pagtambong dinhi sa lamisa sa pagtuo aron nga atong panagsaluhan ang mga pagkaon nga laing putahe na usab nga idalit sa inyong ubos nga ulipon. Diin ato kini hatagan og dakong pagtagad aron makakuha kita og mga sustansyang espirituhanon alang sa atong sustansya o sa espirituhanon atong lawas nga supply niini aron sa ingon ni ana mga kaigsunan magmabaskugon ug magmalig-on ang atong pag-alagad ug pagtuo ngadto kaniya. So mayong gabi sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw no sa nagkalanlain nga mga lugar tibok Pilipinas, mga kaigsunan, mayong gabi ninyong tanan diha o mayong gabi usab diha sa Kuwait no, diha sa Kuwait mga igsoon. Ato mga kaigsunan diha kang Arlene Libot, maayong gabi diha sa Kuwait ug kang Sister Labaho no diha sa Kuwait na doon na mga 6 years na siya karon gikan sa iyang panrabaho mga kaigsunan diha sa Kuwait o nagapaminaw siya sa ato karon nga programa no. Sister Labaho diha sa Kuwait mayong gabi, actually taga Simon na siya mga kaigsunan. So kuan mi ganina nagchat mi ganina mga igsoon no nangumusta. Mingaw na taon siya sa simba. So mao gina mga kaigsunan no basta naghandom ta og kaluwasan mao gina ang atong bation sa atong lawas sa atong kaugalingon nga mobati gyud kami nga og kahidlaw sa pagpaminaw sa mga mensahe gikan sa balaang kasulatan. Ayun man usab diha sa kang Sister Maribeth Kasipong. Mayong gabi ninyong tanan diha yung gabi may pagpaminaw. Hinaot nga naa mo sa mayong panlawas no. Padayon nga nangalagad, padayon nga nagasampit, nagatuo, hinumdom sa atong labang makagahom sa bisan unsa nga bisan asa kita nga dapit mga kaigsunan kay ang atong pagampo matud pa sa Salmo 139 bisan pa ibutang niya ang iyang higdaanan ngadto sa Siol ang atong Elohim atuwa dito bisan pa kiladman sa dagat siya atuwa dito no. Bisan asa nga dapit mga kaigsunan ang Elohim magauban kanato sa kanunay no. Also good evening sa atong mga kaigsunan diha sa may Tagum City. Mayong gabi diha sa atong mga kaigsunan. Sila ni Brother Kimwil Dapal ang atong evangelist diha, kang nanay og tatay Bidano, ingon man usab kang Gas Butanas sa tanan-tanan, Balmosina family og sa mga Trabok family. Maayong gabi ninyong tanan diha. Hinaot ang atong labang makagagahom, magapanalangin kaninyong tanan. Ingon man usab sa tanan nato nga mga kaigsunan des Palumpon Leyte, gidumala ni Brother Jerry Banti no. Uban sa tibuok niyang pamilya, mga ginikanan, mga igsoon, mga pag-umangkon
kaninyong tanan maayong gabi o maayong pagpaminaw. Hinaot nga naamuron sa mayong panlawas. Happy New Moon's Day, no? Para ugma, no? Celebrate ta og New Moon mga kaigsunan. Inga man usab diha kang G Millionaire Apog Pukot sa Cebu City mo diha brad og sa iyang kapika sa kinabuhi kang G ninyong tanan diha mayong pagpaminaw og sa iyang igsoon, sa iyang sister-in-law kang Lia Estrera Tapaya og kang Jamaica Tapaya mayong gabi ninyong tanan diha og mayong pagpaminaw og sa ilang evangelist Alfredo Marson mayong gabi ninyong tanan diha og mayong pagpaminaw nining atong programa sa gihapon kami magadapit. Naunta hatagan usab ninyo og dako nga higayon kining atong programa sa matag gabi din kita nagapatugbaw sa mga tingog alang sa dugang nga kahibalo sa mga butang nga may kalabutan sa atong kaluwasan. Ingon man usab mayong gabi diha sa atong butan og maabtikon nga pastor, kauban siyang butan nga asawa ka Pastor Epifanio Gloria sa tubod Lanao del Norte. Mayong gabi niyong tanan na pastor. Mayong pagpaminaw kang Ma'am Chacha Gloria, kang Sir Michael, kang Kate Gloria, mayong gabi ninyong tanan. Mayong pagpaminaw nining atong programa. Hinaot na mo karon sa mayong panlawas. Ingon man usab diha kang Ma'am Almajin, no? Boreros Atilano. Mayong gabi ni mo diha ma'am, mayong pagpaminaw, no? Ang ato nga mga suod kaayo mga kaigsunan, nga mga kaigsuonan, no? Nga mga suod kayo nato, no? Ato na natibali ang mga pamilya na ang atong turing nato nila mga igsoon, ato mga Boreros family. Mayong gabi ninyong tanan diha. Uban sa tanan-tanan ninyong mga mahal sa kinabuhi kang Tando, mayong gabi. Mayong gabi ni Brad, mayong pagpaminaw, no? O sa tanan-tanan diha nga mga kaigsunan nato sa SND, sa tanan mga pag-ubangkon ni Ma'am Almajin at Boreros Atilano nga nabautismuhan itong milabay nga mga bulan sa wala pang lockdown, no? Nabautismuhan sila sa pangalan ni Yeshua Misaya. Kay mao na siya igsuon ang bautismo na atong gihandom o bautismo sa mga apostoles kaniadto mga igsoon. Okay, maayong gabi usab sa tanan natong mga kaigsunan. Diha gyapon sa Lanao kang Nancy Boreros Barolo og kang Kuya Dami nga iyang bana. Mayong gabi di ba kuya, mayong pagpaminaw Ate Nancy, mayong gabi og kang Ate Linlin Boreros og sa iyang tanang mga kabataan nga sa klanlaing mga dapit. Kaninyong tanan mayong gabi og maayong pagpaminaw. Hinaot nga anaa mo sa mayong panlawas ang Ate Adeline Hinogin o kang Kuya Roger Hinogin, mayong gabi ninyong tanan diha. Mayong pagpaminaw, no? Ang Ate Adeline, mayong gabi, dugay-dugay na gitaon tang wala magkita. Kang Kuya Roger, mayong gabi ninyong tanan diha. Mayong pagpaminaw. Hinaot nga naamuron sa mayong panlawas. Mo ni atong handom karon ay mga kaigsunan kay mao pod ni ang mga gipanghinaot sa mga apostoles kinadto. Sumala sa 3:1 bersikulo 2 nang hinaot si Apostol Juan nga anaa pod ang mga kaigsunan nila sa maayong panlawas. Importante yun na kaayo nato mga igsoon kay di naman ta makahimo o sa kanang atong mga tulumanon sa pagtuman sa mga kabuton sa Elohim kung ang atong lawas wala sa maayong kahimtang mga igsoon, no? So importante gyud na kaayo mga kaigsunan. Mo nang karon ni ato natong gidampo nga natas may panlawas pero mao lagi na inubanan sa mga pag-amping. Na ampingan gid po nato ang atong lawas, no? Kung ugaling gyud atong malikayan nga balatian, sama nako na bago ra ko naka-recover sa balatian. So ang atong mga pag-ampo mga kaigsunan kanunay nato nang ipasulbong ngadto sa atong labang magkagagahom kining mainiton o kinasingkasing nga mga pag-ampo. Mao ginay pinaka-the best mga kaigsunan. Salmista David Dixon, bata pa, mga 40 edad, no? Nasakit po na siya igsoon. Nasakit po na Salmista David niya. Inghangyo siya sa Elohim nga dili pa unta siya kuhaon samtang bata pa siya. 102 bersikulo 24 sa Salmo. Nasi hangyo igsoon, ang hangyo Salmista David nasakit na siya grabe po igsoon.
Nasakit niya, grabe ang balatian, mo daw ikamatay na niya igsoon niya. Bata pa yung taon siya. Ang iyang hangyo, matud pa niya sa Salmo 102, versikulo 24, o akong Elohim, buhi hangtod sa kahangturan. Ayaw una akong patya karon nga batanon pa ako. So hangyo in taon sa mga kaigsunan, batanon pa. So kanang mga idara igsoon na anas mga 40. Oh, no, anas mga 40 na mga kaigsunan o kapin. Hangyo na niya. So pwede dita mo hangyo mga igsoon. Pero di na pud kita tugutan, wala pud tay mahimo. Ngano man kay nagbaton siya balatian nga grabe nga sakit igsoon atong basahon. 41 bersikulo 8 Salmo, nag-ingon sila grabe na ang iyang sakit og dili na siya makabangon. Matud pas mga tao, yang mga silingan, yang mga kaila, labi na away maumonig ampay nila nga si David madaot, mamatay ug mahimo aron wa nay makasumpo. Kay banggiitan ko ni si David nga manggugubat, warrior ni Zon. Sa ingon iya mga kaaway, nag-ingon sila, grabe na ang iyang sakit og dili. Unsa may giingon sa 41 bersikulo 3 ni Salmista David, tabangan siya kun masakit siya og ayohon ang iyang balatian. So kinsay mo tabang, kinsay mo ayo ang atong Elohim. Pinagi sa unsa sa pag-ampo mga kaigsunan. So mao na siya no, og naamoy mga pangutana mga kaigsunan na ayaw mo pagpanuko bisan gawas sa atong tema. Padala lang inyong mga sulat kung sa may gamit ning atong mga daghan kayong Bible, mga referensya libro, no? Nang stock lang ni igsoon daghan ni kayo dili na to ni magamit. So siguro di pud ko ingon nga tanan jud akong gikuan naa na ko diri tanan igsoon. Nga naa diri tanan mga libro. Pero at least kutob sa naa nato dinhi mga kaigsunan hala ipangutana lang kay basin pa di ay o naay mga kalibog mga igsoon nga mahatagan o dugang katinawan. Mao man ni ato mga igsoon gihandom nga kana bang nagsunod, no? So bara igsoon Salmista David ay naghangyo siya sa pagkabatanon nga unta dili pa siya mamatkuhaon o patyon sa samtang batanon pa siya. Tungod kay ang usa ka batanon mga kaigsunan daghan pa unta na siya mahimo kun siya dili pa kuhaon sa Elohim, no? Pero mao lagi na wa mo pud tay mahimo lagi mga kaigsunan. Pero before ta magpadayon mga igsoon, ang yoon ko na kamong tanan sa pagduyog alang sa atong pagampo. Amahan nga langit nun makagagahom sa tanan kinabuhi, tuburan sa tanang butang, ikaw ang sinugdan sa tanan-tanan nga mga butang bisan sa among mga kinabuhi o sa mga butang makita o di makita. Ikaw ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Nga mausab karon ang Elohim nga among gisampit, gipasalamatan sa among mga kinabuhi nga ikaw nagauban kanamo sa kanunay, uban sa mayong panlawas nga imong gihatag, kalanon, tubig ug hangin walay bayad imong gipiyal dinhi kanamo busa amahan. Walay katarungan nga kami dili mo daig ug pasalamat kanimo, dalaygon ka o abaya bisan hangtod sa kahangturan. Og dining taknaa karon samtang kami magapadayon sa pagisgot-isgot sa mga butang nga may kalabutan sa among kaluwasan, kami nagalaom amahan nga ikaw unta bobo sa imong balang espiritu sa paggiyak sa among mga kinabuhi. Pasabtag kami bisan pa sa mga butang pinago nga nalilong sa mga makinadmanon. Tungod kay wala kami mahimo kun dili mo kami pasabton amahan. Among ginlauman lamang kanimo ang tanan uban sa kapasayloan sa among mga sala. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Yeshua Misaya. Hallelujah. Okay, no, padayon ta mga igsoon. Aron nga masabtan ang uban pang mga butang. O ngani di natay mga pangutana igsoon, no, di natay pangutana gikan sa kaluukan ato ning hatagan og pagtagad mga kaigsunan kay bata pa nga atong oras. Okay. No, palantag gamay mga pulong unya atong hatag pagtagad ang pangutana kay basig na pay mga follow-up questions. So mahatagan nato og dakong pagtagad kay ang ato pong tas-an ang atong wali mga kaigsunan luoban nga naminaw nga nagminaw sa atong Facebook kay ang load in town, no? Loig so mailo man ni sa naay mga wifi kay dili naman mo gasto og load.
Okay din hino sa ato nga programa mga kaigsunan sa ako nang gikaingon nga ang atong kinabuhi mga igsoon dili man ato, dili man ni nato mapugnan kay ang atong kinabuhi dili man hiniktan ug wala usab kini kadinahi ug wala pusasi aron nga mapabilin nga ato igsoon kay maayo nga iro ig mga kaigsunan nga ikaw magbuot ug buhi-an nimo dili. Pero ang kinabuhi kung dili na gani ni pugnan, no? Sa Elohim o yan ang bawion wa na gid tay mahimo mga kaigsunan. Ingon ana lang. Mao na ang kanunay tagi pahinumduman sa atong labang makagahom Mateo 24 45 ngadto 47 nga pahinumduman gid ta igsoon, no? 24:44 nga gipahinumduman gid ta nga pangandam kamo. Ang pagpangandam sa atong kaugalingon mga kaigsunan may pinakalabing importante karon sa atong mga kinabuhi tungod kay wala ta kahibalo kanus amutog pa kanato ang kamatayon sa atong mga kinabuhi, no? Ingon ana lang gid igsoon sanglit ang tao mga kaigsunan base sa 27:1 sa proverbio gisulti matud pa rinhi sa 27:1 ayaw pagpagarmo sa imong kinabuhi may tungod sa kaugmaon. Sa kuno? Ayaw pagpagarbo sa imong kinabuhi may tungod sa kaugmaon kay ikaw wala mahibalo unsay pagadad-on sa lain nga adlaw. No? Adlaw nga Domingo karon laing adlaw na pod Lunes, sugod na ang Lunes. Wa ta kay balo sa una pod sa Lunes mga adlong Lunes sa atong kinabuhi. Ha? So mao nang dili nato ikapasigarbo mga kaigsunan kining atong kinabuhi kay dili man ni ato. Matud pa ni Santiago sama ra man ta sa aso, sama ra man to sa gabon nga nagapakita sa makariyot ug unya takulahaw nga nahanaw ra mga igsoon. Ingon ana ra ang kahulugan sa atong mga kinabuhi busa kinsa man kanato ang arang nga makagarantiya nga siya magapabilin sa dugayng panahon sa iyang kinabuhi. So wala mga kaigsunan. Mao na nga pinaka importante kining atong pag kinabuhi nga mahimo tang labing duol sa atong labang makagagahom. Sama ba ni Elias? Gikuha siya pero dili ang kinabuhi. Gikuha siya mismo igsoon. Ha? Kuya to si kuano? Si Enoch mga igsoon. O si Elias. Tungod sa ilang mga matarong nga mga buhat. Dili kay sa pagtuo ra mga kaigsunan. Kun dili sa ilang mga buhat sa ilang pagkamatinumanon. Mao na nga kining kinabuhi sa tao mga igsoon dunay kinutuban, no? Dunay sa Tagalog pa may hantungan. Meron pong may latid, no? May latid sa Bisaya po, latid, naanay latid. Merong hangganan po ang bawat buhay ng tao. Nasa aklat po yan ng Job, Kapitulo 14. Ang talata po ay 5. Hanapin natin yung Tagalog Bible. Saan ba yung Tagalog Bible dito? Tagalog Bible. Job 14, ang talata ay 5. Ito lang Bisaya. Hindi ko maano yung sa yung Tagalog Bible. 14:5 sa aklat ng Job. Ang gitas-on sa kinabuhi sa tao daan ang gilatid. Bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan gitakda mo na ang gitas-on niini o Elohim ug dili na gayud kini mausab. Unsa diay? Yung haba pala ng buhay ng tao ay kanya nang nilagyan ng hangganan, no? May hangganan na po mga kapatid. Kahit yung bilang ng kanyang buwan, no? Talagang meron ng inilaan kung hanggang kailan lang po talaga aabot so, mga kapatid. At sabi po rito, at ito hindi mababago. Sino mang tao mga kapatid ay walang makapagbago sa buhay ng tao. Pero tandaan po natin, hindi po ibig sabihin na mayroon pong ibinigay na yung hangganan ang bawat buhay. Basta na lang mga kapatid, yung kung ano ang ating gagawin, ano ang ating mga kakainin. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay aabusuhin po natin ang ating sarili, no? Hindi po natin ito iingatan. Kasi po, halimbawa, ang isang tao kapag binigyan po ito ng ating Elohim ng hangganan, baka mamaya sabihin, ay ibig sabihin hindi ko pa talaga oras
kahit anong kainin ko diyan, kahit anong gawin ko sa aking sarili, di hindi ako mamamatay kasi wala pa sa oras. Baka mamaya ganun ang iisipin natin, ha. Mali din po 'yun, mga kapatid. Parang walang pinagkaiba po 'yan sa yun pong sasakyan. Halimbawa po, sasakyan. Yun pong sasakyan, mga kapatid, halimbawa ito po ay umaabot ito ng 10 taon. Ito po yung kanyang niya talaga, yung pinakatagal ng kanyang kapag ito iningatan, talagang aabot ng 10 taon yung pinaka-garantiya po niya, kapatid. So, hindi po ibig sabihin dahil pagka nagtanong ka sa kumpanya, mga ilang taon kaya ang nito, ilang taon kaya ang yung tagal ng sasakyang ito, sasabihin naman, nasa mga 10 taon yan. Ngayon, kung 10 taon, sasabihin natin, sige. So, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na porket sinabi yan, na 10 taon, pwede mo nang gamitin sa yung balasubas na paggamit, hindi na po iingatan. Po abot ng 10 yan, kapatid. Sa halip na 10 taon, 3 taon pa lang, wala na, sira na. Kasi, hindi iningatan Hindi iningatan. So, hindi siya nakaabot sa kanyang tagal. No? Duwa siya kaabot sa gitason sa iyang kinabuhi. Nga naman, kaya wala man niya ampingi, mga kaigsunan. Ito po ay babasahin natin, mga kapatid, sa aklat ng Kawikaan. 15 ang talata po ay 32. No? Kawikaan, Kapitulo 15, ang talata po ay 32. 15:32. Ganito po ang sinasabi. Sorry. Hindi Kawikaan. Hob. Hob 22. No? 22. 16. Hob 22:16. Nga gisakmitan sa ilang kinabuhi sa dili pa panahon, ingon sa usa ka sapa nga gibubo. Unsa ko nagsuon? Ang dunay mga tao nga gisakmitan. Gisakmitan yung inalisan, no? Tinanggalan nga gisakmitan sa ilang kinabuhi, inalisan na ng buhay sa hindi pa panahon. So ibig sabihin, may tendensya din pala, mga kapatid, na ang buhay ng tao pwedeng umikli sa halip na binigyan tayo ng buhay na umaabot sana ng 70, 80, kasi sa Bible po talaga ang binigay sa atin ng buhay na 70 dahil sa ito iningatan, umabot ng 80, lalampas pa nga po, hindi nakaabot, 30 pa lang, katulad sa hospital, makita mo, mga bata pa, marami ng karamdaman. Dahil po sa bisyo, daming bisyo, hindi iniingatan, mahilig sa soft drinks, di ba? Masasarap na pagkain, mga fast food, no? Hindi talaga tatagal ang buhay, mga kapatid. Sisira kidney, sitsirya, o ano-ano pang kinakain, mga kabataan. Bata pa, yung iba nga kasi silang pa lang, may UTI na. Di ba? So, hindi aabot doon sa sinasabing itinakda na panahon. Kaya sabi rito, nga gisakmitan sa ilang kinabuhi sa dili panahon. Hindi pa dapat, mga kapatid, talagang inalisan na, gisakmitan na sa ilang kinabuhi, no? Gisakmitan sa dili pa panahon. So, pinaikli tuloy ang kanilang buhay. Kawikaan 10:27. Kawikaan 10:27. Ang pagkahadlok kang nagapalugway sa mga adlaw. So, gusto mong humaba pa yung buhay, hindi matakot ka sa kanya. No? Magkaroon ka ng takot. Paano po ba matakot sa ating Elohim? Yun po yung sumunod sa kanyang kautusan. Kaya sabi po sa 12:13, sa 12:13 ng Kawikaan, matakot ka. Ecclesiastes
matakot ka sa Elohim at sundin ang kaniyang kautusan. So ibig sabihin ang pagkatakot pala sa Elohim ay ang pagsunod po sa kaniyang kautusan, no? Ang sabi rito, ulitin ko po, ang pagkahadlok kang iya managapalugway sa mga adlaw, apan ang mga tuig sa dautan pagapamubon. Pamubon, paikliin, ha? So ibig sabihin yung pagkatakot kay Elohim, sa ating Elohim, kay Abaya, nagpapahaba pala ito ng buhay. Ngunit ang sabi po rito, ngunit ang mga taon ng mga masama ay kanyang paikliin. So, ibig sabihin, may tendensya talaga na iikli ang buhay kung hindi po talaga natin iingatan, mga kapatid. No? Kaya, bagamat meron pong ibinigay na latid o meron pong ibinigay ang tao na hangganan, pwede pong humiling, pwede po tayong makiusap sa kanya na kung maaari dagdagan. Katulad po ni Haring Ezekias, nang mamatay na sana siya, sabi ni Isaiah, mamamatay ka na. Umiyak siya, no? Nakita ng Elohim na ang kanyang pag-iyak, kanyang kahilingan sa kanya ay talagang bukal sa kanyang kalooban. Dinaawa sa kanyang Elohim, dinagdagan tuloy ng 15 taon ang kanyang buhay, no? So, ganun po yun, mga kapatid, na talaga pong napaka-importante pala ang pagsunod sa kanya pong kalooban, sapagkat nagkapagpapahaba rin pala ito ng buhay, mga kapatid. So, kaya nga itong buhay ng tao, ganun pa man, kahit aabot pa ang buhay ng 1,000 taon, so sa tingin ng Elohim, maikli pa rin yun, mga kapatid, kasi nga, ang bawat 1,000 taon, halos katumbas niya lang yan na 1 araw. So, maikli pa rin yun, mga kapatid, namamatay pa rin ang tao. Kaya nga po, dahil namamatay po ang tao, sapagkat ang buhay po natin sa sanlibutan ito ay hiram at panandalian lamang po, kaya sa maikling panahon na ibinigay ng Elohim sa bawat buhay ng tao, wag po nating hayaan po natin ang ating sarili sa mga kalayawan o makamundo na gawain, no? Yung bang nakapagbigay po tayo sa kanya ng yung kinalulugdan po palagi ang ating mga gawain sa araw-araw, mga kapatid. Yun po ang ating ninanais, no? Pag namatay po ang tao, kahit gaano pa kayaman, mga kapatid, talagang wala na pong pinagkaiba doon sa mahirap. Gaano man kaganda at kagwapo ng isang tao, mga kapatid, kapag namatay, wala na. Pag hinukay mo yan sa loob ng 5 taon, ang itsura, puro bungo pa rin. Kahit gaano pa kaganda at kagwapo ng isang tao, pagdating po sa libingan, pag hinukay yan, kapatid, paglipas ng 5 taon, bungo pa rin. No? Dumi ang nandoon. Kapitulo 9, verse 5 ng Ecclesiastes. Ang mga buhi na sayod nga, mga matay sila. So alam po ng buhay na tayo ay mamamatay. Pero kaya nga po natatakot ang mga tao pag mayroong sinasabing may positive sa aming lugar. Ang mga tao magpapanik po yan, mga kapatid, dahil hindi mo pa naranasan na mamatay, pero alam mong mamamatay talaga. No, alam talaga ng tao na siya ay mamamatay kahit hindi pa naranasan, kasi isang beses lang man namatay ang tao, kapatid. Hindi naman po pwedeng dalawa ang kanilang maranasang kamatayan. Doon po yun sa impyerno, no? So, kahit hindi po naranasan ng taong kamatayan, mamamatay talaga siya. Kaya ang sabi rito, sapagkat alam ng mga buhay na sila'y mamamatay. Apan ang mga patay, wala na'y mahibaluan bisan unsa. Ngunit ang mga patay ay wala nang nalalaman kahit ano. Yes, sabisan unsa nimong buluhaton. Himua ang tanan nimong mahimo. Kahit ano ang iyong gagawin ay gawin mo ayon sa iyong magagawa. Kay didton unya sa Sheol, sapagkat doon sa Sheol, wala na'y paghago o panghuna-huna. Wala nang paghago, wala nang kapaguran. O hindi ka na ma-stress.
At sabi rito, wala ka ng buluhaton, wala ka ng gagawin, wala ka ng gawain, wala ka ng iisiping gawain. No? O panghuna-huna, kahit pag-iisip, o kaalam o kahibalo, wala ka ng karunungan, wala ka ng kaalaman, o kini mauimong padulungan, at ito ang iyong paruroonan. Lahat po tayo mga kapatid, hahantong po sa lugar na yan. Tanggap na po natin yan, ang katotohanan yan. No? Tanggap na po natin yan mga kapatid. Kaya nga po, habang tayo, mayroon pang lakas at buhay na pinahiram po sa atin ng Elohim, talagang dapat susulitin na po natin ang ating paglilingkod sa Kanya. Ha? Susulitin, hindi na po tayo, sa Bisaya pa, dili na tayo magbinagdoy-bagdoy. Ha? Huwag na tayong yung paglilingkod na parang hindi seryoso. Ha? Na parang ginawa lang na laro ang ating paglilingkod sa Kanya. Kung gusto natin ba maglingkod, pag ayaw na naman, mawalang gana, ayaw na naman uli. Paano yan po pag nagkataon nung tayo'y nawalan na naman ang gana ng paglilingkod, bumalik na naman sa libutan at doon tayo pinatay ng Elohim. Paano pa tayo makakabalik? Patay na. Ha? Paano po tayo magkapagsisisi sa ating mga kasalanan kung patay na? Diba? Ano pang halaga ng ating mga naiipong pera kung patay na? Sinong gagamit sa ating pera kung patay na tayo? Yung hindi natin alam kung sino. Basta ang alam natin, hindi alin dyan, baka may pinag-awayan pa yan ng mga naiiwan sa mga mahal sa buhay. Nag-aaway pa sila dahil sa iniwan mong mga naipong kayamanan. Yun pa ang naging sanhi dahil sa kanilang pagpapatayan. Ha? Maigi pa nung buhay ka pa, pinamahal ka pa ng kayamanan doon sa langit, sa kaharian po ng langit. Nakapag-ipon ka pa doon. Kaysa naging sanhi pa yan na yung iniwan sa iyong kayamanan. Yun pa ang naging dahilan mga kapatid. No? So bakit naman po kapag ang tao pag namamatay po, bakit ang regalo hindi chocolate? Bakit po pag namatay ang isang tao, bakit hindi po cake ang kanyang nireregalo? Kasi regalo pag birthday. Pero bakit sa araw ng kamatayan hindi po cake? Bakit po bulaklak? Yung iba naman po nagtitip pa rin ng pagkain doon sa sementeryo. Kasi daw nagugutom na raw yung namatay. Kung totoong nagugutom na yun na yung namatay, edi gawin mo yan, umaga, tanghali at hapon mo dalhan doon sa sementeryo. Bakit mo binigyan mo lang ngayon isang bisis? Nung ako pa po'y maliit pa, namatay yung pamangkin ko. Nung nilibing na doon sa libingan, ang sabi, pakainin na yan, nagugutom na yan. Ano pa kakain ay patay na nga yan? Isip ko lang. Doon nilagay po doon sa kabaong, hinatid po doon sa sementeryo, yun, nilagyan ng pagkain doon sa kabaong kasi daw kakain yan. Ngayon, hindi ako nakapagpigil kasi parang ang gulo naman yata. Parang kakain, tinignan ko, wala naman kumain patay dyan. Ang sabi ko, paano pa po kakain yung namatay? Patay na yan. Anong sagot niya? Ikaw ha, bata ka, tumahimik ka dyan. Bakit yun ang kanyang sagot? Kasi nga hindi niya mabigyan ng tamang sagot yung tanong ng isang bata. Tinanong ko siya, bakit mo, paano pa kakain yan? Tamang sagot ang kanyang, ang aking tanong, hindi niya masagot ng tama, kaya yun na lang po ang kanyang isinagot. Kasi nga walang basihan. Puro mga paganismo ang mga nalalaman na mga pagano na mga doktrina ang nasasagap yung nasa mga isip po mga kapatid, no? Kaya dapat malaman natin ano ang totoo. Hindi na nga kahit nga pag awit hindi na alam ng pakinggan natin ha. Nasa awit 146 ang talata po ay 2. Kanina lang sa binasa natin wala nang kaalaman kahit ano. Wala na. Yung iba naman, ang hihingi pa ng number. Baka mamaya manalo sa swerte. Hihingi doon sa patay. Wala na nang nalalaman kahit ano. Tapos, numero pa, hihingi ka doon sa patay. Yung buhay nga, nahirapan.
alamin kung ano ang numero sa Swertres at saka sa Loto. Yun patuloy patay, alam nila. Baliktad yata. Ha? Parang napakalang kabaliktaran, insulto po yan sa mga buhay. Ha? Sabi nga sa Bible, ang mga patay ay wala nang nalalaman na kahit ano. Ha? 146 ang talata ay 2, samtang ako buhi pa daygon ko gayud siya. Sa tibok kong kinabuhi mag-awit ako alang sa akong Elohim. Bakit siya mag-awit habang siya nabubuhay? Okay. Bakit aawit siya habang nabubuhay? Kasi nga po, pagpatay na siya, ang tao hindi na po magagawang puri pa po sa kanya. Pakinggan po natin sa awit 115, ang talata po ay 17. Dili na makadaig sa Elohim ang mga patay, o ang nanaog ngadto sa yuta sa kahilom. Hindi na raw makapagpupuri ang mga patay, hindi na po makapagpuri sa ating Elohim. At pati yung mga bumaba doon sa natahimik, hindi na po makakapuri, hindi na magagawa. So, ngayon, bakit po pag namatay ang isang tao, bakit bulaklak ang inireregalo? May meaning po yan, kapatid. No, bakit po bulaklak? No? May meaning po yan, pero kadalasan po, ginagawa ito ng mga tao na hindi po nila alam kung bakit nilagyan, binibigyan ng bulaklak o dinadalhan ng bulaklak ang isang patay. Tingnan mo, balot na balot sa bulaklak, kadalasan maraming bulaklak. Binibili ng libo-libo yan. Yung mga decoration sa patay, libo-libo pa nga, bulaklak lang yan, ha. Pero bakit? Bakit po bulaklak? Sabagay, hindi naman talaga compulsory na talagang bigyan o regaluhan mo ng bulaklak ang patay. Nasa sayo naman yun, no? Pero bakit nga ba? Ano ba ang kahulugan? Bakit nga ba? Dito po sa aklat ng Isaias kapitulo 40, ang talata po ay 6. Ganito po ang sinasabi. May usa ka tingog nga nag-ingon, may isang tinig na nagsasabi, isangyaw. Ibig sabihin, ipangaral or isigaw. Og miingon ako, unsa may akong isangyaw? Ano ba ang sagot naman ni Isaias? Ano ba ang aking isisigaw? O ipapangaral? Isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot, og sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Ayon. Kaya pala mga kapatid, yung tao pag namatay, ibulaklak ang dinadala. Kasi po, yung buhay pala ng isang tao ay kahalintulad pala ng isang damo at bulaklak. Kasi maraming damo na mumulaklak din yan. No? So doon pala inahalintulad mga kapatid. Kahit gaano kaganda ng isang tao, kahit gaano man siya kayaman, gaano kakinis ang kanyang balat, pag nakikita mo mga kapatid, pag tumatanda na po ang isang tao, yun nga sabi nila, ang age 40, that is beginning, yan po ay simula ng iyong taon. Yun nga ang sabi ng iba. Pagdating ng 40 daw ang edad mo, nagsimula ka na sa iyong taon. So, unti-unti nang kukulubot yung mga mukha mo, yung noo, liig, balat, no? Kahit anong sa Bisaya pa bisag unsa ilang ipabanat aron nga mawala ang kunot. Mga kapatid, yan na po ang ating talagang kasama na po yan. Kumbaga kakambal na po yan sa buhay ng tao. Katulad po sa isang bulaklak. Makikita niyo po ang isang bulaklak nung siya kasimula pa lang na mamumukadkad, talagang napakaganda, mabango. No? Talagang ang ganda tingnan, kung maaari lang mananatili na lang siyang ganyan. Kaso nga hindi. Paglipas ng ilang araw, makita mo, hindi mo siya mapipigilan, talagang unti-unting nababago ang kanyang kulay, nalalanta, no? Bumagsak sa lupa, babalik siya uli sa lupa. Ganon din po ang buhay natin. Gaano ka man kakinis, gaano man kaganda ng iyong kabataan, paglipas, hindi mo mapipigilan yung atin pong mamamanahin, kukulubot ang ating mga balat, no? Magbabago ang ating mga itsura kahit gaano ka man kaganda. Si Queen Elizabeth mga kapatid, napakayaman sa buong mundo yun. Si Queen Elizabeth.
halos walang araw po yun na hindi nagmi-make up. Kasi gusto niyang manatiling bata. Kaya nagmi-make up. Talagang lagi po siyang nagpapaganda. Pero hindi po niya napigilan yung kanyang mukha. Talagang ganun pa rin. Kahit gaano kaganda. Hanggang namatay na lang siya dahil sa blood poison. Bakit? Kasi yung mga make-up, yung mga in-apply sa mukha niya, sa katawan niya, naghalo sa dugo. Kaya nagiging blood poison. Yun po ang kanyang maagang ikinamatay. Siguro ako nagkamali na mga 60 ang kanyang o higit o kumulang ng 60 ang kanyang edad bago siya namatay, mga kapatid. Kasi nga ang ganda. Pero hindi po yan mapipigilan sapagkat sinabi na po yan ng Bible, no? Na parang lamang tayong damo o bulaklak, mga kapatid. Sapagkat may mga katanungan po tayo dito na ating nasagap, bibigyan po natin ito ng kasagutan. Saan yung cellphone ko dyan? Yung cellphone ko. Wala dyan? So, bibigyan po natin ng kasagutan. May tanong po, mga kapatid. Ang kanya pong tanong, sa alphabet Hebrew, meron po bang vowels ang alphabet Hebrew? So, kung wala, paano ito babasahin? Paano nagiging Yashua? Wala namang vowel ang Hebrew alphabet. Ang sa tanong niya po, sa Hebrew alphabet, meron po bang vowel? So, ang sagot po sa Hebrew alphabet, wala pong vowel, mga kapatid. So, kung walang vowel, paano? No? Paano niya ma-pronounce na Yeshua kung walang vowel? Kasi ang Yeshua may vowel. No? Siyempre, papasok naman sa isipan ng marami, dinagdagan na lang pala yan, inimbinto na lang pala yan. Ganun po ang mangyayari, mga kapatid. No? Ganun po ang mangyayari. Kaya nga po maganda talaga na magtanong para po mabigyan natin ng linaw. Kasi kahit ako man dati, ganun din. Ganun din po yung katwiran ko hanggang sa nalinawan po ako. Kasi nag-open lang po ako ng mind. No? Basta open-minded lang po tayo, mga kapatid. Talagang makinig lang po tayo sa tamang paliwanag ng isang tao o babasahin at ka lang ng mga babasahin sa Bible, referensya, doon mabubuksan, madagdagan po yung kaalaman kung bakit. Mabibigyan po ng tamang kasagutan ang tanong. From Caloocan City po yan, tanong. So, yan po, mga kapatid. Paano po mabasa, ma-pronounce na Yeshua kung wala nga palang vowels? Okay. Ganito po yan, kapatid. Ang Bible po isinulat. Kasi itong tanong na to, gustong-gusto itong tanong na to, kapatid. No? Gustong-gusto ko po talaga ang tanong na ito. Sa totoo lang. No? Kasi nga po, yan din po ang katwiran ko dati. Sabi ko sa pangalan, dinagdagan nyo na lang pala yan. Paano mabasa yung tetragrammaton? Na Yahweh, Yava, Yahowa, Yehowa, Yahweh, Yahweh. Pangalan ng ama yun. Iba-iba ang pangalan ng ama sa Hebrew. Tetragrammaton lang po yan. No? Na 4 consonant na tawag tetragrammaton. So, iisipin mo ngayon, dagan nyo na pala yan. Ganon din naman din sa akin dati, mga kapatid. Kaya hindi po ako magtataka sa iba kung bakit meron silang ganong katwiran. Kasi nga po, dumaan din po yan sa akin. No? So, ganito yun, kapatid. Kung sasabihin ko po sa iyo na ang Bible ay isinulat talaga mula pa ni Moses, mula pa kay Moses ay isinulat ang Biblia, Hebrew, vowel ang Bible. So ngayon, ito ngayon ang papasok sa isipan natin. Paano babasahin ang buong Bible? Kung wala naman talagang vowels. Pero ang Bible ay sinulat na walang vowels, pero bakit po nabasa? Bakit nabasa ang buong Bible na wala namang vowels? Kasi wala ngang vowels ang Hebrew
Julius Caesar. Augusto Caesar. Tingnan nyo kapatid, meron ako dito meron ako niyang file, kaso lang yung cellphone ko nalubat. Meron akong maraming file yan dito kapatid sa marami akong mga file dito sa cellphone ko, no? Abot ito ng, hindi naman siguro abot ng 1,000 file. Dito po yan, sinadya ko lang talaga ito mga kapatid na pa-download ako dito sa USB 16 gig para lang makakuha ako nito mga kapatid. So marami dito, no? So yung Augustus Caesar. Meron akong file ito, yung pira na Augustus Caesar. Nandun yung mukha ni Augustus Caesar. Kaarawan pa yan ni Yeshua. First century pa yan. Tingnan nyo po dyan. Kahit i-search nyo yan, makikita nyo rin naman sa internet. Yung Augustus Caesar. Tingnan nyo ang spelling ng Augustus kung iyo ba ang ginamit. Yung Augustus. Ang gamit yan ay letter V. Ay yung V, kung tutuusin, ano yan consonant yan Diba? Vowel. Kasi wala pa po yung letter U. Yung Jesus. Yung Jesus, hindi naman U yan Yung so sa dulo. V yan yung sinaunang Jesus ay hindi po sa Latin hindi po letter U ang so sa dulo kapatid. Letter V po yan na victory. Consonant yan pero bakit nabasa na Jesus? Ibig sabihin, bigkasin, i-pronounce yung kanilang mga litra. Paano nagkaroon ng Exodus? Exodus. Sa Hebrew, no? Exodus. Sa pagbigkas po natin, Exodus, pagdating po sa Hebrew, kalimutan kong Hebrew niyan. Tingnan ko lang ang Exodus sa Hebrew Exodus. Tingnan po natin mga kapatid sa Hebrew. Bereshit ang Genesis. Ang Exodus ay Shemot. Shemot. Binasa po na Shemot. Ang Exodus ay pinapronounce po nila na Shemot. Shemot po yan. Yung Leviticus naman ay Wayikra. Sa atin, Leviticus. Sa kanila, Warikya. Paano nagiging Warikya ay wala ng vowels. Paano nagiging Shemot ay wala ng vowels. Paano nagiging Shabbat ay wala ng vowels. So, kasi, alam po nila paano basahin. Halimbawa, ganito. Isang litra nga lang isang sign nga lang nababasa na ng mahaba. Sa eksampulan Pag nakita ka ng sign ng kawil, yung ganyan. Tapos may tuldok sa dulo, sa baba. Di ba ang tawag niyan, question mark? Isang sign lang yan Pero na-pronounce mo na question mark. Nabasa mo na question mark, wala nang litra dyan. Hindi mo na nga mabasa na may letter Q dyan. N-S-I-T. Pero bakit nabasa mo na question mark? Samantalang sign pa nga lang yan. Kasi ang pinakaunang alphabet ng Hebrew, sign Meron akong mga file dito mga kapatid, sign. Sumunod po yung tinatawag na palyo. Nung ito po ay na-develop, naging palyo. Hanggang sa ngayon po, nagiging tinatawag na temporary. Ito po yung makabago na mga kapatid. Hindi na po yan naabutan ni Moses. Ito pong mga Hebrew na ngayong bago na alphabet ng Hebrew. Hanggang sa, ngayon po, talagang sinuplayan na po ng vowels. Point. No? Point po ang kailang vowels na naisipan. No? Naisipan. Noon, nandyan na po yan. Wala pong pag-pronounce. Wala pa po yan sa kanilang sa kailang letra po, wala pa po yan sa kailang alphabet. Pero sa kailang pag-pronounce, nandyan na yan. So, nung ma-develop na po, kaya sinuplayan na nila, kung halimbawa, kahit wala pa pong letter A na kanilang
nagawang alphabet na letter A. Sa kailang alphabet po, wala po pong letter A, wala po pong vowels na letter A. No? Your na pagkabigkas, wala pa po yan sa kailang alphabet. Pero nabibigkas na po nila yung A. Kasi Shabbat. Kaya nung sinuplayan po ng poems, vowel poems, Shabbat ibig sabihin, yung letter A ang support natin. So, ang kailang A, yun po yung mga tuldok-tuldok lang. Mga point-point, mga kapatid. So, hindi na bago. Kahit sinuplayan po nila ng vowel poems, no? Or vowel, pero ganun pa rin ang pagkabigkas kahit wala pa pong vowel point, kahit wala pa pong vowels ang Hebrew dati. Hindi pa rin po nagbago ang kanilang pagkas, no? Yun po yun mga kapatid, para mapadali, no? Para mapadali po yung pagbigkas. Ito, babasahin po natin. Ito, basahin ko po sa Encyclopedia Judaica, Volume 7, page 680. No? Encyclopedia Judaica, Volume 7, page 680. Matod pa din. Ito yung sa... Ito. Tingnan natin. Encyclopedia. In the early Middle Ages, when the consonant text of the Bible was supplied with vowel poems to facilitate its correct traditional reading. So hindi nila ginawang incorrect, correct pa rin mga kapatid. Sinuplayan po nila para mapadali po ang pagbasa sa mga, lalo na sa mga bagong generasyon ng mga Hebrew, mga Israelites, sa mga bagong henerasyon. So mas mapadali po nila ang pag-pronounce sa kanilang maintindihan. Mas madali po nilang maintindihan sa kanilang mga anak kapag nasuplayan na ng vowel, mga kapatid, o vowel poems, no? So sabi rito, the vowel poems for Adonai with one variation, Sheba. So ang letter A, yan po ay variation Sheba. Yan po yung Sheba, ang vowel points yan, ang sounds po niyan ay as in eagle. Sheba points po yan. Halimbawa, Yeremiah. Yung so So, ay wala namang wala namang letter wala pa silang Sheba point. Na wala pa po yun, yung Sheba. Or sa atin, letter sa kaila Sheba. Sa atin, as in elephant. No? So, wala pa po yun. Pero, binanggit na po nila, na-pronounce na po nila na Yere. Halimbawa, Yeremiah. Yereya. So, nandyan na po yan sa kanilang pagbigkas. Kahit wala pong letter o Sheba, wala pa po yan noon, na-pronounce na po nila na Yereya. Na-pronounce. So, para mapadali po, sa mga bumabasa, lalo na sa mga nag-aaral ng mga Hebrew, sinuplayan na po, no? Na-develop na po yung letter, yung mga vowel poems. Ang sabi rito, one variation Sheba sounds with the first yud, or yung yud po ay letter Y, of YH, VH, instead of the hataf patah. So, ito na po yung sa makabago po nilang, meron kasing pangalan sa Hebrew, doon po na ang pangalan ay Yahovah, pangalan daw ng Ama. Ang ginawa po ng iba, instead na yung Y ay susundan ng hataf pata, ang vowel poems po na kasunod po sa letter Yod or letter Y ay letter
ah, or sa Hebrew, hatif pata o hataf pata, as sounds under the aleph of Adonai were use of YHWH, uh, thus producing the form Yehovah. So, ibig sabihin, instead pala yung Y, susundan ng hataf pata. Ang ginawa po ng iba, Shiba ang ipinalit. Kaya, doon po lumabas yung pangalan o pag-pronounce na Yehovah instead na Yahweh. Kaya doon po lumabas yung Yeshua instead Yeshua. So, ibig sabihin, pero binigkes nila ang mga vowels na Yeshua. Ngayon, may vowel points na po. O ba? Hindi. Yeshua pa rin. Oh. So, hindi ko sabihin. Kaya yung mahirap may vowel points, nagiging Yeshua, wala na, malayo na yun. Ha? Hindi, iba na yun. Ninagdaga ng vowel points, naging Yeshua, wala na. Iba na yun. Yun talaga ang sinasabing binago. Pero yung sinuplayan lang para mapadali, tapos ganun din naman pag-pronounce, nung wala pa siyang vowel points, nung wala pa siyang vowels, at nung may vowels na, ganun pa rin pagkabigkas, ay di walang problema. May pinamadali lang po yun, kapatid. No? Pinamadali lang po yun. So, meron ding mga nagsisend sa akin, ang pangalan daw ay Yaba. Yung Yaba niya po ay puro, ang daming Y, ang daming litrang Y, ang daming litrang H sa Yaba. Kaya pati Yashua niya, Yabasua, ang dami ring letter Y, ang daming letter H. So, ibig sabihin, hindi na po yan magiging tetragrammaton. Kasi po, ang tetragrammaton, yan po yung original. Meron akong mga file dito dyan, galing sa bato, nakita yung bato, mga kapatid, na isinulat ang pangalan talaga ng Ama. 4, mga kapatid, tinatawag ito na tetragrammaton. Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng tetragrammaton? Alam kong alam nyo yan eh. Kasi nag-aral naman po kayo ngayon. Kayo ngayon pong mga nakikinig, alam po nag-aral din po kayo.
means tetra means 4. Apat. Grama, ton. Ang grama ay litra. Ang ton ay tono. So, apat na tunad na tono ng litra. No? Yan po yung tetragrammaton. Pag sinabing tetra means apat, ay sa kanila na tiningnan ko ito, mga 8 na yata yung consonant nito eh. Yung 4 consonant po ng pangalan ng Ama na tetragrammaton, 4 consonant lang po yan. Sa kanila sumubra yung ito ay apat lang. So, palibhasa kasi yung yaba, may yaba kung na meet doon sa doon po sa Misamis Occidental at sa mayroon pa na meet doon mga kapatiran natin sa Davao, Tagum, apat lang naman sa kanila eh. Yung yaba nila, YHVH lang naman din sa kanila yung tetragrammaton nila. Kasi nga, hindi yan tatawaging tetra kung 6. Tetra. So, apat lang po, kapatid. Mali yung pinasinisin niya. Natatawa lang ako sa mga to eh. No? Natatawa lang ako sa mga itong mga pagsur. Tapos, pinagpipilitan naman nila na ito ay tama daw. Ito talaga ang suri ka muna ng mabuti. No? Yung nag-send, mga kapatid. Yung pinagmula ng nag-send ha, maliban doon sa nag-send sa akin, hindi naman talaga sa kanya yon, ipinasa lang sa akin. Yung nagpasa sa kanya, kung sana nanonood siya ngayon, abay, dagdagan mo pa ang pagsusuri. Dagdagan mo pa ang research. No? Kasi nakakatulong. Huwag kang magkinig agad sa isa lang. Kasi ako man sa aking sarili, mga kapatid, hindi ko isang tao lang. Una kong na-meet Yahweh. No? Pero hindi agad-agad ako tumanggap o niwala. Hanggang sa dumating mayroong Yava. Hanggang sa dumating naman mayroon namang Yahweh, Yahweh, Jehovah. Ang dami. Kaya para tuloying hindi maiwasan na parang maguguluhan ka. Pero dapat hindi. So dapat aralin mo lang kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo. No? Ganun lang yun, mga kapatid. Hindi yung makarinig ka lang agad porket Hebrew ang ginamit. Ay malay mo nagpakahudyo lang yan, yung pala ay sinaguga ni Satanas. Di ba? 3:9 ng pinadiyag. Bakit? Pangalan ka mo ng mga Hebrew ginilabo kung ito ang totoong pangalan, ay bakit hindi mo natutunan yung totoong araw ng pahinga ng ating Elohim, Shabbat? Ay bakit nandoon ka sa first day of the week? Ay dyan pa lang, wala na. Bagsak na. Mga sandikipir yung mga yan. No? Na-charge ba yung cellphone? Mama, na-charge ko, no? So, paki-open ang cellphone ko para maipakita natin dito sa ano. Yung pangalan. Tetragrammaton yan eh. No? Pag sinabing tetra, 4 lang po yun, kapatid. No? 4 lang po yun. Kaya, ang ginawa po nila, dumami ng dumami, ang dami ng letter Y. Ang dami ng letter H. No? So, sumubra na po sa 4. Hindi na po yan tetra. No? Hindi na po tetra, mga kapatid, ang kanilang ang pangalan na mula sa ilang ama. Aywan ko kung saan nila pinagdadampot yun, mga kapatid. Kaya sabi ko, sana ma-meet ko yung mga taong yan para tanungin ko sana sila, saan nyo ba nakuha ito? Itong pangalang ito, kung totoong ito yon, ano bang basihan ninyo? Kasi madali lang naman i-type yan eh. Madali lang i-type yan sa cellphone. Ang sa atin, mga kapatid, yung talagang pinagmulan na mayroong mga basihan. Kasi yun ang paniniwalaan natin, mga kapatid eh. Yung may mga basis, yung totoo talaga. Kung sino talaga ang mga nauna sa kanila. Kasi noon pa yan, mga kapatid, pangalan ng tagapagligtas, pinag-aawayan na yan. Kahit po sa mga Israelita, kapatid, hindi porket Israel sila, nagkakaisa po silang tanggapin ang pangalan ng tagapagligtas. Iilan lang po ang naniniwala. Halos kalaban, ang una pangang sumalungat nito ay ang mga Israelita pa ngayon. Talagang itinanggi nila ang pangalan. Itinatago nila ang totoong pangalan ng tagapagligtas. Ito na mga apostol na sumusunod sa ating tagapagligtas, sila naman yung nagbunyi sa totoong pangalan. Ang nangyari po, talagang ang ginawa po nila pinakulong sila. Yung iba nga pinapatay na.
Dahil lang yun sa pangalan. Ah, ipapatay sila, di baling mamatay sila, sabi nila, di baling mamatay kami. Basta dahil lang sa kanyang pangalan. Handa, no? Handa sila. So, hindi po tayo agad-agad maniwala pag may nagsasabi na ito yung pangalan sa Hebro, kasi ang Hebro talaga ang totoo. Totoo yan, doon talaga nagsimula ang kaligtasan kasi hindi natin maitanggi yan eh. Mababasa po natin yan sa aklat ng Juan. Ha? Juan Kapitulo 4 na talagang doon nagsimula ang kaligtasan. Yun yung kailang mga pambato eh. Para yung mga tao malilito mga kapatid. Para yung mga tao masabi, oo nga no. Yun yung pinakabungad po nilang salitain. No, yun po kailang ipopromote na teksto o talata. Yung 4:22 ng Juan po na ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Eh ngayon, dahil nga Hudyo ang ating tagapagligtas, pangalan Hudyo, Hebro, ang nangyari, papasok na nila yung hindi naman pala sa mga Hudyo. Yung gawa-gawa lang pala nila. Ngayon, yung hindi po nag-aaral, hindi po yung nagsusi sa Bisaya pa, wa manggisusi sa kasulatan, wa manggituon, madali nila yung mapaniwala, no? Madali po nilang mapaniwala kasi wala kang panlaban eh. Sasabihin mo nilang, lalo na pag siya pa lang ang unang nakapag-mensahe sa'yo, ang dinala daw ay Hebro, di agad-agad ka, gagrab ka talaga agad. Tatanggap ka talaga kaagad. Ha? Kasi isipin mo, bakit ako sa salungat ay Hebro nga to? Ayun ang pala, hindi. No? O kahit Hebro man, baka gawa-gawa ng mga Hebro yun. Kasi lalo na po sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo makakatiyak sa mga Hebro diyan. Kasi sa mga balat pa lang ng mga Israelita, ako hindi na po yan ang pure na mga Hebro. Kasi kung tutuusin, nung 70 AD, nagkalat yung mga Hebro eh. No? Nagkalat po nung sinugod po, gisulong ni Titus nung 70 AD ang Jerusalem. Pinagkukuha yung kanilang mga gamit. Nagkalat ang tong Hebro. Panahon pa nga ni Yeshua, nagkalat ang mga Hebro sa iba't ibang dako. Kahit nga si Pablo, nakarating sa kung saang lugar may mga Hudyo na doon. May mga Hudyo na sa iba't ibang lugar, mga kapatid. Marami ng Hudyo nakarating na ngayon Hebro sa panahon pa ni Apostol Pablo. Nagkalat ang mga Hudyo. So kaya yung mga Hudyo na sa Israel, hindi tayo si Bisaya pa dili ta diha ingon nga mutuo nga Hudyo ang naa diha mga igsoon, no? Kung tutuusin nga may simbahan na nga ng Catholic diyan sa Israel. Meron ako dito kapatid mga file. Kaya dapat hanapin po natin kahit Hudyo pa yung kahit pa nga pure Hudyo pa magsasalita ngayon. Hindi agad-agad tayong maniwala. Kasi mga pure Hudyo din yung umuusig sa mga apostol eh. Dati. Pero hindi agad-agad tayong maniwala. Dapat mayroong basihan. No? Mayroong basihan. Kung ito bang mga Hudyo na ito, ito ba yung mga kasama ng mga apostol? Ito ba yung Hudyo na kabilang sa mga apostol? Kung Hudyo nga, ay kabilang naman sa mga Eskriba at Parisiyo, bakit sasabihin nila ang totoo? Hindi Nasa aklat ng Jeremias po yan, Kapitulo 8. Ang talata po ay 8. Tingnan po natin ang mga Eskriba. Jeremias, Kapitulo 8. Roma? Jeremias, Kapitulo 8, versikulo 8. Ang sabi po rito, unsaon ninyo pag-ingon, kami mga manggialamon, og ang kasuguan niya ania kanamo. Apan ania karon ang bakakon nga dagang sa mga Eskriba na nagbuhat og bakak. Mga Eskriba, Jeremias pangalan. Mga Eskriba, pero ang ginagawa po nila kasinungalingan. Kaya hindi ko po ipinagmamalaki dito kung anong bansa sila. Porkit mga Hebro sila, pinopromote ko ang mga Hebro. Hindi po. Ang pinopromote ko dito yung salita ng Elohim. Salita po ng Elohim. Yung mga Israelita, yung mga apostol sa mga Hudyo din po yun. No? Hanapin natin yung totoong Hudyo. Panahon pa ni Yeshua, hati-hati na sila. Nagkasikta-sikta na po sila mga kapatid. No? Nagkahati-hati na po ang mga Hudyo dati. Kaya wag agad maniwala porkit Hudyo siya, yun na yung alin pa rin po nating mabuti. No? So, yun po mga kapatid, ang naibigay po nating mga
mga impormasyon at kasagutan sa inyong pong mga tanong naway naliwanagan po kayo, no? Satisfy po kayo. Kung sakali hindi, pwede kayong mag-follow up at mabigyan dagang linaw hanggang sa ating makakaya sa tulong ng ating Elohim, sapagkat wala po tayong magagawa sa ating sarili lamang mga kapatid, no? So paano po mga kapatid, hanggang bukas po, pero bago po tayo magkahiwalay, manalangin muna tayo bilang papasalamat sa ating pong Elohim. Makapangyarihan naming Ama, mga bagay nakikita at di nakikita, pinagmulan sa lahat ng mga bagay, higit sa lahat sa aming buhay at kaligtasan. Ikaw ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Jacob. Abayan sa gabing ito, muli po namin nilapit sa inyo ang aming mga sarili upang ibigay sa iyo, Ama, ang taos-pusong pagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, pag-ibig at awa na aming nadama sa bawat araw. Kaya Amang Banal, maraming salamat po sa panahon na ibinigay mo sa amin, na pinagbulay-bulayan po namin ang iyong mga banal na salita. Naway buksan mo palagi ang aming puso at isipan na ang iyong mga salita lamang, katotohanan ang siyang gagabay sa gabay na upang marating namin ang aming mga minimithi, yung kaligtasan na iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. At sa aming pagtulog namin sa gabing ito, naway ingatan niyo po kami, Ama, hanggang sa umaga at muli kaming gigising upang ibigay muli sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat. Sa lahat po ng aming mga kasalanan na aming inilapit sa iyo, Ama, naway patawarin niyo po kami. Ito po ang aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ni Yeshua Misaya, na iyong bugtong na anak. Hallelujah. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating programa. Naway hanggang bukas po ng gabi sa ganitong oras, muli po nating mapakinggan ang na salita ng ating pong Elohim upang sa ganun po madagdagan ang ating mga kaalaman at ito po ang magiging gabay sa ating paglilingkod. Shalom sa lahat.